Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Nakapag-beach na ho ba lahat or nakapasyal na dahil dumaan ang napakaraming holiday sa Pinas? Or hihirit pa lang nitong buwan ng Mayo? Speaking of Mayo, sabi ng forecast, mas lalong mainit ang panahon. Pero mas mainit po sana ang pagtanggap ninyo sa salita ng Diyos na pag-aaralan po natin ngayong araw. At gawin nating prayer itong Psalm 119 verses 169 to 173. Nagkataon naman na ang ginamit po na word ay may. May my cry come before you, Lord. Give me understanding according to your word. May my supplication come before you. Deliver me according to your promise. May my lips overflow with praise, for you teach me your decrees. May my tongue sing of your word, for all your commands are righteous. May your hand be ready to help me, for I have chosen your precepts. Indeed, the Lord's hand is ready to help us, and our cries come to Him. In fact, He is our avenger. Sa parable po na ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay makikita natin na si Lord ang ating avenger. I'm sure napanood niyo na po ang movie film na Avengers. Isang movie na kung saan nagsasama-sama ang mga heroes para isave ang world laban sa kamay ni Loki. How I wish masisave din nila ang Earth laban sa tindi ng init at pagkasira nito. Pero hindi pwede. Hindi nila kayang isave dahil fiction lang ito. Ito ay imagination. Hindi nila kaya dahil ang totoong avenger natin ay si Lord. Siya kayang-kaya niyang isave ang mundo. At ikaw, syempre. Ang mga bida po natin ngayon sa parable ay ang judge at widow at ang isang widow. At hindi po si Black Widow, kundi ang persistent widow. Based po sa Luke 18, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng maraming panahon o mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinasabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito sa akin. Sa term po natin ngayon, makulit itong biyuda, hindi niya tinatantanan ang hukom para sa kanyang katarungan. Ginagambala niya lagi ito. Kaya in the long run, bumigay din ang judge, pinagkaloob din ang katarungan. Ang sabi po sa Luke chapter 18 verses 7 to 8, and shall God not avenge His own elect, who cry out day and night to Him, though He bears long with them? I tell you that He will avenge them speedily. Dito po makikita natin ang dalawang puntos. Unang puntos, pwedeng gambalahin ang Diyos. Pwede kang umiyak sa Kanya. Araw at gabi, kahit minu-minuto pa, pwede mong katukin siya kahit hating gabi pa para lang humingi ng tulong at humingi ng katarungan. Hustisya para sa iyo na naaapi at sa iyong kamag-anakan. Pwedeng lumapit sa Kanya any time of the day. Huwag kang mahiya, kapatid. Kung ikaw ay elect or hinirang niya, pwedeng humingi, lumapit at makaawa po sa Kanya. Grabe, siguro yung biyuda, wala siyang hiya. Kahit siguro natutulog na yung hukom, nanggagambala pa rin. The good thing is, hindi si Lord natutulog. Hindi siya natutulog. Kaya sige lang, lumapit ka lang. Pangalawang puntos, hindi niya ipagkakait at hindi kanya paghihintayin ng matagal. Ibibigay niya kaagad ang hinihiling mong katarungan. Sabi po sa verses 7 to 8, ngayon,
Ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ang gandang panghawakan po itong katotohanan na ito. Hindi niya ipagkakait, hindi ka paghihintayin. Akala lang natin matagal. Sino po dito ang somehow nagsasabing, ang tagal namang sagutin ni Lord ang aking panalangin. Ang tagal naman ng aking hustisya. Oo, dito sa ating mundo, matagal talaga sa justice system natin. It takes years bago mapanalo ang kaso at mabigyan ng hustisya o katarungan ang mga naaapi. Pero si Lord, hindi. Akala lang natin ang tagal. Pero the moment that we cried to Him day and night, may inaayos na siya. Nag-uumpisa na siya na ibigay ang katarungan. Ang sabi nga ng kanta, Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. yes, He is continually working. He is a way maker, a miracle worker, a promise keeper, and avenger. He will avenge us speedily, sabi nga sa verse 8. My dear brothers and sisters, are you mistreated? Feeling mo ba may nang-aapi sa'yo or naaapi ka? Naagrabyado ka ba? Nalamangan ka ba? Naaapi ka katulad ng byuda sa talinghaga? Isumbong mo lang kay Lord and be persistent tulad ng widow. Push! Pray until something happens. Pwedeng gambalahin si Lord at sabihin, Lord, unahin mo naman ang kaso ko, please. Ang Diyos natin ay napakabait, napakabuti, at napakamakapangyarihan. Sabi nga, posible lahat sa Kanya. The things that are impossible with men are possible with God. Yes, He can. He can give anything you need, even your wants. He can give everything as long as it is His will. Kaya nga, we are the most protected people on the earth. Kasi may Savior tayo, may Avenger tayo. We have a just God who loves mercy and justice. Remember mga kapatid, hindi niya ipagkakait ang gusto mong makamit. Hindi kanya paghihintayin ng matagal simply because God loves us so much. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Panghawakan po natin itong mga salitang ito. Ano man ang sitwasyon mo kapatid, lapit lang. Kapit ka lang, nandito ang Panginoon lagi naghihintay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo, na yung salita na ibinahagi mo sa amin, na kami, Panginoon, ay pwedeng lumapit sa iyo, pwede kaming kumatok sa iyo, at pwede naming hilingin lahat ng kailangan namin, katarungan, kapayapaan, katiwasayan, pwede naming hilingin ito sa iyo. Salamat o Diyos na Ikaw ay tunay na tapat at mabuti at minamahal mo kami at walang bagay na hindi mo ipagkakait walang bagay na ipagkakait mo sa amin. Lahat ay pwede mong ibigay sa amin habang kami ay nasa kalooban mo at ang panalangin namin ay makakapagbigay glory sa iyo, makakapagbigay ng kaluguran sa iyo at makakabuti sa amin. Salamat po o Diyos. Truly, you are a great God. You are an avenger, our waymaker. Lord, you are everything to us. We love you and we honor you for everything, Lord. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ang kagalakan natin ay di mapapatid sapagkat may kakampi tayo. May tagapagtanggol tayo. Kay Lord, you'll be safe here. Hanggang sa muli, have a happy and healthy Monday mga kapatid. Salamat po. God bless us all.